Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. So, ang video ko ngayon is about question and answer. Kasi nag-join ako sa isang Facebook page tungkol sa mental health. Of course, may isa ditong may isa ditong question na inask niya talaga sa Facebook page. And nagbigay ako sa kanya ng tawag na ito ng advice din nung time na yon. And then, ito yung kanyang tanong. Sabi niya, 4 months since I was diagnosed with anxiety and panic disorder. 3 times na ako nadala sa ER, pang 3rd time na ako ganina, still the results of my chest x-ray and ECG are normal. Nakasuway na mo nga grabe kapaspas iyong heartbeat, then mismo ang heart na jud ang gikumot ka ng feeling nga heart attack. Possible kaya nga heart attack to akong na feel bisan normal ang ECG. Good thing diri sa gawas kay paspas kaayo ang ambulance, and downside wala akong family. Well, yung ko dito, kumbaga yung for me because she's having a somatic anxiety. Meaning somatic anxiety kasi labas-pasok na siya sa ER kasi sabi niya this is the 3 times. So it means that nagkakaroon na siya ng somatic. What is the meaning of somatic? Kapag anxious at stress ka, or ang stress ang isang tao, ang ating fight or flight ay tumataas. Tapos naglalabas ito ng mga chemical na maaring magdulot ng tension at pananakit ng katawan. And also yung palpitation and yung feeling na like what she said na gikumot ka ng feeling nga heart attack. Kasi you know what guys, having panic attack, anxiety is the seems like having a heart attack, but it's because of her condition. She was already go to ER, and the doctor said, and they said that yung x-ray niya at yung ECG na is normal. So it means that she is not having heart attack. She is having somatic anxiety. At ang anxiety ay nagpapakita o nagmamanifestate sa ating katawan. Ito yung tinatawag na, like what I said, somatic. Yung nagmamanifestate sa atin. Like, nakakaramdam ka ng pananakit ng ulo, tension sa balikat, tension sa panga, tension sa batok, tension sa neck natin, tension sa ating stomach, at iba pa na nagpapalpitate, nagkakaroon ng hyperventilation, nagkakaroon ng yung iba nagkakaroon ng intrusive thoughts. I was been in intrusive thoughts that was a very very difficult, and mahirap siya. Yun ang pinakamahirap i-divert na na kapag nasa intrusive thoughts ka. But because you're kumbaga yung pain, yung physical pain, pwede mo yun pwede mo yun magawa ng paraan. Kasi you can do a relaxation in it. You can do you can massage it, and you can do something for, like for example, tense yung balikat mo. You can do something like warm pillow. I have a warm pillow. Pwede mo yun ilagay, tapos imasahe para lumambot. Pero yung intrusive thoughts, how to divert, how to overcome, that is very impossible talaga. Kasi no matter what, how you try to relax, how to try to coping it is really difficult. I know because I was also been there. And mahirap mahirap ipaliwanag sa mga tao na never nilang naramdaman na how it feels, na sinasabi lang nila na you have to relax, lilipas din yan, mag-pray ka. You know what, honestly, if you pray, it helps, but that is only temporary. Kasi babalik ka na naman sa dati, 'di ba? So
yung kinalalabasan dito, you become more frustrated. And then, dito napapasok that you will questioning God. Kasi sasabihin mo, hindi naman yan nakakatulong. That's the reason why I don't want to involve God. If I give advice, or if I comment someone else, like this woman, hindi ako nagbibigay about, about preaching like Bible or about God. Kasi guys, like they always said, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. If you do always all the time praying and praying, but you don't do anything, hindi ka gagaling. That's why at the end, they start blaming to God. Kasi they always says, kung may Panginoon, bakit hindi niya ako tinutulungan? May Panginoon, binigyan kanya ng sign, but you still denying it. Your body, they give you sign na may itong mga pananakit, ito ng pananakit ng ulo, tension, that is also sign from God, but you still denying it. So, nagre-react ka lang kasi nakakaramdam ka na ng hindi, na nahihirapan kang huminga, na feeling mo, nagkakaroon ka ng heart attack. So, like what she said, 3 times siyang pabalik sa ER, pero yung diagnose sa kanya is always normal. It's because she's having a somatic anxiety. So yun ang kapag anxious ka at mataas yung stress mo, lumalabas talaga dito yung fight or flight. So kailangan talaga na kapag anxious ka at stress, kailangan mo talagang alamin kung ano yung nakakapastress at bakit lumalabas yung fight or flight mo. 'Di ba? Kasi nung unang panahon, guys, hindi na tayo nung nasa time of, yung nasa time ng mga ninuno natin, right? Na we have to take care ourselves to the wild animal, Kasi itong fight or flight, this is only kumbaga ginawa ito ng Panginoon, if you believe, ginawa ito ng Panginoon sa atin para gumawa tayo ng paraan na mailigtas natin yung ating sarili sa kamay ng mga hayop na mababangis, 'di ba? So, yan kung bakit tayo mayroon. Ginawa yan ng Panginoon. And that's we have to use that. But ngayon na nasa kasalukuyan na tayo, hindi tayo nasa bingit ng panganib, pero nagkakaroon tayo ng fight or flight. Kasi akala ng ating nervous system na nasa peligro. Kaya nag-a-active itong fight or flight sa ating sistema. Kasi akala ng ating utak, yung bang nasa panganib tayo, kaya nag-a-activate itong fight or flight. So, ano dapat ang gagawin kapag nagkakaroon ka ng somatic anxiety? Well, yung first na gagawin mo is dapat mong alamin kung saan nang gagaling ang pagiging anxious at pagkakaroon ng stress mo. Yun dapat yung tututukan mo kasi yun ang pinanggagalingan. Hindi mo dapat tututukan yung mga sintomas kasi kahit ilang beses ka na pabalik-balik na nagiging customer ka na lang ng hospital, hindi ka pa rin gagaling. And wala kang ang sakit, at the end, magkakaroon ka ng sakit like high blood, magkakaroon ka na pagtaas ng sugar. Kasi nga, pag stress ang isang tao, nagiging mas gusto mong kumain ng mga matatamis. Yung mga pagkain ba na hindi healthy na pagkain. Yun, nagiging kumbaga nagiging obsessed ka sa pagkain. Pero much more na naririnig ko sa mga taong may anxious at stress is nagiging addicted sila sa sugar, sa mga matatamis. Yun. So, syempre, tataas dito yung sugar mo. So, magkakaroon ka ng diabetic. It's because mayroon ka nitong anxiety. Mayroon ka nitong somatic anxiety. So, yun dapat ang tututukan ng tao. And then, number 2,
kung ang nakakapagbigay sa iyo ng stress or anxious is yung social media, you have to cut it off that. You have to cut it off that. Kasi hindi ka gagaling. Pabalik-balik ka na lang. And then kung number 3, kung yung problema is yung boss mo, that you feel na-pressure ka sa trabaho, you have to talk to your boss. You have to talk to her or to him nicely, and yung ceasefire na conversation between you and your boss. Yun ang pinaka-importante. And number 4 is kung yung pinanggagalingan ng stress mo is asawa mo, parents mo, mga anak mo, you have to talk about that also. Sa asawa mo, kung like yung asawa mo makalat, you have to talk to him na at least you have to help na magtulungan tayo dito sa bahay. And kung ang anak mo naman is nai-stress ka kasi hindi siya nakikinig, palaging bulakbol ng bulakbol, and palagi na lang cellphone, you have to talk to them also. And also naman sa parents mo. And if nagkakaroon kayo ng problema, most of the time this situation is financial problem, you also have to tell to them. I-explain ninyo sa kanila kasi hindi mo dapat akuin lahat kasi yun ang nagsisimula sa pagiging anxious ng tao or stress ng tao. At ito ay pupunta sa mataas na antas na magkakaroon ka ng fight or flight, pag magiging pabalik-balik ka na sa emergency room. Ang tanong, nalaman mo ba kung ano yung mo sakit? 'Di ba hindi? So nagiging stress ka lalo. So yun. So ang una mo dapat gawin is yung pinanggagalingan ng anxious at stress mo. Para itong somatic anxiety, hindi na yan sa iyo. Hindi na yan magbabother at yung mga sintomas na nararamdaman mo kasi nga alam mo kung saan nanggagaling yung anxious at yung stress mo. So hindi ka na makakaramdam ng pananakit ng ulo, yung tension sa batok mo, yung pamamanhid sa batok mo, yung tension sa shoulder mo, yung pangangalay sa shoulder mo, yung tension sa stomach mo at tumataas na acid, at yung sakit sa tiyan mo, and everything na mga physical sintomas na nararamdaman mo. It's because of being anxious and being stressed. So anyway guys, sana nakakuha kayo ng aral. At sana i-share ninyo ito sa inyong mga kakilala na nakakaranas ng ganito hanggang ngayon. Nakakaranas sila na ano ba talaga yung sakit ko? Pabalik-balik na ako, 50 times na ako pumapasok labas sa ER, tapos chinek naman yung ECG ko, chinek naman yung X-ray ko, yung blood pressure ko, yung blood ko, wala naman akong sakit. Bakit? Ano ang nangyayari sa akin? So, kailangan ninyong i-share itong video ko para maliwanagan sila. Ang advice ko sa mga taong may somatic or mga taong anxious at stress, tingnan po ninyo yung pinanggagalingan. Hindi dapat kayo tumutok sa sintomas kasi pag tumutok kayo sa sintomas, mas lalo kayong magiging anxious, mas lalo kayong magiging stress. At kailangan ninyong tingnan yung pinanggagalingan. So, yung channel ko is about, mental health, about panic disorder, depression, suicidal thoughts. So, syempre, as a person na nagkaroon din ako ng depression, ng post-traumatic stress disorder, and suicidal thoughts, and panic disorder. So, that's why I create this channel to share to other people na mabigyan ko sila ng sapat na kaalaman, mabigyan ko sila ng kumbaga tawag na ito ng kasi they need some validation na normal sila, na sometimes it's okay to feel this, to feel you feel anxious now and then. And yung hindi lang normal kasi if it's going to disorder. So yung na yung daily life mo, kumbaga nagkakaroon ka na ng problema. So hindi dapat
ganun, kumbaga mapunta doon. So, kailangan kung nasa stress ka lang, nasa stress ka pa lang, at nasa anxiety, that's normal that every now and then we feel anxious, and we also face stress, especially sa ating daily life. Kasi syempre, yung buhay, pagiging isang tao, hindi naman talaga sobrang dali. So, kailangan talaga tayong magtrabaho, tapos may mga binabayaran tayong bills, kumakain tayo, tapos kung may mga anak, 'di ba? And also expenses, and also everything. Anyway, guys, thank you so much, and God bless us. Thank you for supporting my video. I know, disclaimer po, hindi po ako psychiatrist, hindi po ako espesyalista. Wala po akong diploma about this mental health. Itong isinishare ko is base sa aking karanasan at base sa aking counting kaalaman about what is mental health. So, thank you so much, and have a nice day.